May isang petsa na paulit-ulit na lumalabas sa mga sinaunang propesiya, isang taon na tila nagsisilbing sentro ng mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang taong 2027, isang simpleng numero lamang para sa iba, ngunit para sa mga nakakaunawa sa malalim na kaugnayan ng mga propesiya sa Biblia, ito ay maaaring maging hudyat ng isang kaganapan na magbabago sa mundo magpakailanman. Sa loob ng mga lumang kasulatan, nakakubli ang mga pattern na ngayon lamang natin lubusang nauunawaan. Ang mga pagkakatugma ay hindi maaaring basta ituring na pagkakataon lamang. Mula sa pagbagsak ng Imperyong Romano hanggang sa pagtaas ng makabagong mga kapangyarihan sa mundo, ang mga siklo ng kasaysayan ay nagpapakita ng isang malinaw na landas patungo sa isang partikular na punto sa panahon. Ang Antikristo, isang pangalan na nagdudulot ng takot at pagkabahala. Ngunit alam ba natin talaga kung kailan siya darating? Ang mga sinaunang propeta ba ay nagbigay sa atin ng sapat na impormasyon para malaman ang eksaktong panahon? Ang nakakagulat na katotohanan ay maraming iskolar ng Biblia ang nakakita ng mga koneksyon sa pagitan ng mga propesiya at ng taong 2027 na nagpapahiwatig na tayo ay maaring nabubuhay sa huling mga araw bago ang isang panghuling paghahari. Ang mga numero, petsa at pangyayari sa kasaysayan ay nagsasama-sama para bumuo ng isang larawan na hindi maaaring ipagwalang bahala. Mula sa mga propesiya ni Daniel hanggang sa Apokalipsis ni Juan, ang mga palatandaan ay nagsasabing ang panahon ay maaaring malapit na. Hindi ito tungkol sa pagtatakda ng eksaktong araw o oras, kundi pag-unawa sa mga pattern na matagal nang nakatago sa harap natin. Ang mga propesiya sa Biblia ay naglalaman ng mga palatandaan na nagbibigay liwanag sa mga darating na pangyayari sa mundo. Sa mga nakaraang siglo, maraming iskolar at mananaliksik ang nagsumikap na intindihin ang mga mahiwagang mensahe na ito, lalo na tungkol sa paglitaw ng Antikristo. Ngunit bakit nga ba ang taong 2027 ay nagiging isang puntong pinag-uusapan sa mga ganitong pag-aaral? Ang kasaysayan ay puno ng mga pattern at siklo na nagpapakita sa atin ng isang mahalagang katotohanan. Walang nangyayaring bagay sa mundong ito na hindi nakakonekta sa nakaraan. At kung titingnan natin ang mga pangyayari sa kasaysayan, makikita natin ang isang kapansin-pansing pattern na nagkokonekta sa taong 2027. Noong taong 939, nagsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig, isang kaganapan na nagbago sa takbo ng modernong kasaysayan. Ang digmaang ito ay nagdulot ng pagkawasak sa buong mundo at nagbukas ng pinto para sa bagong world order. 18 taon pagkatapos nito, noong taong 957, ang European Economic Community na naging European Union sa bandang huli ay itinatag. Ang kaganapang ito ay nagmarka ng simula ng isang bagong era ng globalisasyon at ekonomikong integrasyon sa Europa. Kung ating susundan ang pattern na ito mula sa taong 2000 kung kailan nagsimula ang global financial crisis at dadagdagan ng 18 taon, aabot tayo sa taong 2027. Ito ay isang kapansin-pansing pagkakatugma na hindi maaaring balewalain. Subalit hindi lamang ito ang dahilan kung bakit ang 2027 ay isang taon na dapat pagtuunan ng pansin. Sa Biblia, ang numero na 7 ay may espesyal na kahulugan. Ito ay simbolo ng kaganapan o perpeksyon. Sa Apokalipsis, makikita natin ang 7 selyo, 7 trumpeta, at 7 mangkok ng puot ng Diyos. Ang taong 2027 ay nagtatapos sa numero 7 na maaring magpahiwatig ng isang mahalagang yugto sa plano ng Diyos. Higit pa rito, ang 939 hanggang 945, ang panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ay nagdulot ng pagkawasak at pagkasira sa buong mundo. Pagkatapos nito, ang mundo ay muling itinayo sa ilalim ng bagong world order. Ang pattern na ito ay maaaring maulit. Mula 2021 hanggang 2027, maaaring magkaroon ng isang panahon ng kaguluhan at krisis na magbubukas ng daan para sa paglitaw ng Antikristo. Ang Antikristo, ayon sa Biblia, ay isang leader na magdadala ng kapayapaan at seguridad sa mundo
pagkatapos ng isang panahon ng kaguluhan. Subalit ang kapayapaang ito ay mapanlinlang dahil sa likod nito ay ang kanyang tunay na hangarin na kontrolin ang lahat ng tao at itatag ang kanyang sarili bilang Diyos sa lupa. Kung titingnan natin ang kasalukuyang kalagayan ng mundo, makikita natin ang mga palatandaan ng paparating na krisis. Ang pandemyang COVID-19 ay nagdulot ng malawakang pagkasira sa global economy. Ang mga tensyon sa pagitan ng mga bansa, lalo na ang mga superpower, ay tumataas. Ang climate change ay nagdudulot ng mga natural na kalamidad na nakakaapekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Ang mga kaganapang ito ay maaaring magsilbing prelude sa mas malalang krisis na darating sa mga susunod na taon. Sa gitna ng lahat ng ito, ang teknolohiya ay patuloy na umuunlad sa bilis na hindi pa natin nakikita dati. Ang artificial intelligence, blockchain at quantum computing ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad na maaaring gamitin para sa kabutihan o kasamaan. Ang mga teknolohiyang ito ay maaaring magsilbing instrumento ng Antikristo para kontrolin ang mundo. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin na sa panahon ng Antikristo, walang sino man ang maaaring bumili o magbenta maliban kung mayroon silang marka ng halimaw. Sa nakaraang mga siglo, ito ay maaaring tila imposible, ngunit sa kasalukuyang panahon ng digital currencies, biometric identification at ubiquitous surveillance, ito ay hindi na gaanong mahirap isipin. Ang taong 2027 ay maaaring maging turning point sa kasaysayan ng mundo. Ito ay maaaring maging taon kung kailan ang mga kondisyon ay magiging perpekto para sa paglitaw ng Antikristo. Ngunit hindi ito nangangahulugan na dapat tayong matakot. Sa halip, ito ay dapat magsilbing paalala na dapat tayong maging handa hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi higit sa lahat, sa espiritual. Ang Biblia ay hindi lamang nagsasabi sa atin tungkol sa paglitaw ng Antikristo, kundi pati na rin sa pagbabalik ni Hesukristo. Sa gitna ng kadiliman, mayroong pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan, mayroong pangako ng kaayusan. Sa gitna ng kamatayan, mayroong pangako ng buhay na walang hanggan. Ang pattern na nakikita natin sa kasaysayan ay nagpapakita sa atin na ang Diyos ay kumikilos sa takdang panahon. Wala siyang ginagawang bagay na walang layunin. Ang bawat kaganapan ay bahagi ng kanyang mas malaking plano para sa sangkatauhan. Habang sinusuri natin ang kasaysayan, nakakakita tayo ng mga kapansin-pansing pattern na nagpapahiwatig kung paano umaayon ang taong 2027 sa mga nakaraang katuparan ng mga propesiya tungkol sa Antikristo. Ang mga sinaunang teksto ay hindi lamang naglalaman ng mga hula, kundi nagsisilbi ring gabay para sa ating pag-unawa sa kasalukuyan. Sa mga sinaunang sulatin, partikular sa aklat ni Daniel, makikita natin ang isang detalyadong timeline na nagbabanggit ng 70 linggo. Ang interpretasyon ng maraming iskolar ay nagpapahiwatig na ang huling 7 taon ng timeline na ito ay tumutukoy sa panahon ng kapighatian, kung saan lalabas ang Antikristo sa eksena ng mundo. Kapag sinuri natin ang mga numerolohikal na pattern mula sa Biblia, makikita natin na ang mga siklo ng 7 taon ay paulit-ulit na lumalabas. Tingnan natin ang mga nakaraang kaganapan. Noong taong 1948, nakita natin ang pagkakatatag ng Israel bilang isang bansa, isang mahalagang milestone sa mga propesiya sa huling panahon. Mula sa puntong iyon, kung magbibilang tayo ng 70 taon, darating tayo sa taong 2018, isang taon na nagdala ng maraming makabuluhang kaganapan sa geopolitika ng gitnang silangan. Ngunit bakit mahalaga ang taong 2027? Kapag sinuri natin ang mga siklo ng Shemitah, isang 7 taong siklo na binanggit sa Lumang Tipan, at idinagdag ang ilang partikular na numerolohikal na pattern, lumalabas ang taong 2027 bilang potensyal na punto ng pagbabago. Hindi ko sinasabing ito ang tiyak na taon ng pagbabalik ni Kristo o ang paglitaw ng Antikristo, ngunit hindi natin maaaring balewalain ang pagkakahanay ng maraming propesiyang factor. Ang mga sinaunang Hebreo ay lubhang naniniwala sa kahalagahan ng mga siklo at numero. Ang bilang na 7 ay partikular na mahalaga na kumakatawan sa kaganapan o pagkakumpleto. Ang bilang na 40
ay kumakatawan sa pagsubok o pagsubok. Kapag pinagsama natin ang mga numerolohikal na konsepto na ito at inilapat sa kasalukuyang mga kaganapan, nakakakita tayo ng nakakaintriga na pagkakatugma. Tingnan natin ang mga nakaraang leader na itinuring ng ilang iskolar na posibleng mga tipo ng Antikristo, si Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler, at kahit na si Joseph Stalin. Lahat sila ay lumitaw sa mga panahon ng malaking kaguluhan at pagbabago sa mundo. Ang bawat isa ay nagdala ng ideolohiya na direktang sumasalungat sa mga turo ni Kristo at ng Biblia. Ang pattern na ito ng paglitaw sa mga panahon ng malaking pampulitika at panlipunang kaguluhan ay isang bagay na dapat nating bantayan sa mga darating na taon. Ang 2027 ay nagmamarka ng isang interesanting punto sa timeline ng modernong kasaysayan. Ito ay eksaktong 8 dekada mula sa katapusan ng ikalawang digmaang pandaigdig, isang panahon na nagdulot ng malaking pagbabago sa pandaigdigang kaayusan. Sa numerolohiya ng Biblia, ang bilang na 8 ay madalas na kumakatawan sa bagong simula o muling paglikha. Ang isa pang kapansin-pansing aspeto ay ang pagtaas ng teknolohiya at global governance. Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa isang sistema kung saan walang sino man ang makakabili o makakapagbenta ng walang marka ng halimaw. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ang teknolohiya ay umiiral na para sa isang tunay na pandaigdigang sistema ng pagbabayad at pagsubaybay. Ang artificial intelligence, blockchain, at biometric identification ay nagkakaisa para gawing posible ang uri ng kontrol na inilarawan sa Aklat ng Pahayag. Sa mga nakaraang 2 taon, nakita natin ang isang hindi pa nagagawang pagtaas ng mga pandaigdigang awtoridad na kumukuha ng kapangyarihan sa ilalim ng preteksto ng emergency management. Ang World Economic Forum at iba pang mga pandaigdigang organisasyon ay hayagang nagtataguyod ng isang Great Reset at isang New World Order. Ang mga terminong ito ay dating itinuturing na mga teorya ng sabwatan, ngunit ngayon ay ginagamit na ng mga mainstream na leader. Habang papalapit tayo sa taong 2027, kailangan nating maging mapagbantay sa mga palatandaan na inilarawan sa Biblia. Hindi ko sinasabi na dapat tayong matakot, ngunit dapat tayong maging handa at mapagmatyag. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin na maraming manghuhula ang lilitaw sa mga huling araw at marami ang malilinlang. Ang mga sinaunang propeta ay nagbabala tungkol sa isang panahon kung kailan ang kasamaan ay itataguyod bilang mabuti at ang mabuti ay ituturing na masama. Tumingin ka sa paligid mo. Hindi ba't nakikita mo ang eksaktong sitwasyong ito sa ating lipunan ngayon? Ang mga tradisyonal na halaga ay inaatake, habang ang mga bagong ideolohiya na direktang sumasalungat sa mga turo ng Biblia ay itinataguyod at ipinagdiriwang. Ang isa pang kapansin-pansing aspeto ay ang pagtaas ng mga pandaigdigang krisis na nagsisilbing katuwang para sa konsolidasyon ng kapangyarihan. Mula sa pandemya hanggang sa mga krisis sa klima, ang mga emergency na ito ay ginagamit upang isulong ang mga agenda na nagpapahina sa pambansang soberanya at nagtataguyod ng isang pandaigdigang sistema ng pamamahala. Isang kinakailangang kondisyon para sa paglitaw ng Antikristo ayon sa maraming interpretasyon ng propesiya. Ang pagkakahanay ng mga kaganapang ito sa mga propesiya ay hindi maaaring balewalain bilang simpleng pagkakataon. Habang papalapit tayo sa 2027, maaari tayong makakita ng mas maraming pagkakahanay at katuparan ng mga sinaunang hula. Ngunit tandaan, ang layunin ng propesiya ay hindi para takutin tayo, kundi para ihanda tayo. Ang kasaysayan ay puno ng mga palatandaan. Hindi lamang ito simpleng mga pangyayari na nagdaan, kundi mga aral at babala para sa hinaharap. Sa ating pag-aaral ng mga kaganapan sa nakaraan, makikita natin ang mga pattern na nagpapahiwatig ng isang mas malaking plano. Ang mga palatandaan ng Antikristo ay hindi lamang nagsimula sa modernong panahon. Sa katunayan, ang kanyang impluwensya ay matagal nang umiiral sa kasaysayan ng sangkatauhan. Nang tumingin tayo sa nakaraang 1,000 taon, makikita natin ang mga kaganapan na nagpapakita ng paghahanda para sa huling kapangyarihan ng Antikristo.
Sa panahon ng Crusades, nakita natin kung paano ginamit ang relihiyon bilang dahilan para sa digmaan at pag-aagawan ng kapangyarihan. Ang mga pinuno ng simbahan at estado ay nagsanib para kontrolin ang masa sa pamamagitan ng takot at manipulasyon, isang paunang palatandaan ng sistema ng Antikristo. Sa panahon ng Renaissance at Enlightenment, nakita natin ang unti-unting paghihiwalay ng tao mula sa Diyos. Ang pagsulong ng makataong kaisipan at sekularismo ay nagbukas ng pintuan para sa isang lipunan na hindi na nakasalalay sa banal na awtoridad. Hindi ito masama sa sarili nito, ngunit naging daan ito para sa isang mundo na handang tanggapin ang isang sistema na hindi nakasentro sa Diyos. Ang industrial na revolusyon ay nagdala ng teknolohikal na pagsulong na nagpabago sa paraan ng pamumuhay ng tao. Ngunit kasabay nito, dumami ang material na pagnanasa at ang pagkahilig sa makamundong bagay. Ang mga taong abala sa paghahabol ng material na kayamanan ay madaling malinlang ng mga pangako ng Antikristo. Subalit ang pinakamatingkad na mga palatandaan ay nakita natin sa nakaraang 100 taon. Ang dalawang pandaigdigang digmaan ay nagpakita ng kakayahan ng tao na gumawa ng malawakang pagkawasak. Ang pagtaas ng mga diktador tulad nina Hitler, Stalin at Mao ay nagpakita kung paano maaring madala ang buong bansa sa ilalim ng kontrol ng isang tao. Ang mga ito ay mga prototype ng Antikristo na nagpapakita sa atin kung gaano kadali para sa isang malakas na personalidad na kontrolin ang malaking bahagi ng populasyon. Ang Cold War ay nagdala ng banta ng nuklear na pagkawasak at ang pagkakahati ng mundo sa dalawang kampo. Ito ay nagtakda ng yugto para sa isang global na gobyerno na maaaring dumating bilang solusyon sa mga pandaigdigang problema. Ang pagbagsak ng Berlin Wall at ang pagtatapos ng Cold War ay hindi nangangahulugang katapusan ng laban, kundi isang paghahanda para sa bagong world order. Sa nakaraang 30 taon, nakita natin ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at globalization. Ang internet at social media ay nagbigay ng paraan para sa mabilis na pagkalat ng impormasyon at maling impormasyon. Ang digital na revolusyon ay nagbigay daan para sa isang sistema kung saan ang lahat ng tao ay maaaring masubaybayan at makontrol. Ang ekonomiya ng mundo ay naging mas konektado na nagpapahiwatig ng isang global na sistema ng pananalapi na maaaring kontrolin ng iilan. Ang mga krisis sa pananalapi tulad ng Great Recession ng 2008 ay nagpapakita kung gaano karupok ang ating sistema at kung gaano kadali para sa isang bagong sistema na ipakilala bilang solusyon. Ang mga kaganapang ito ay hindi nagkataon lamang. Ang mga ito ay bahagi ng isang mahabang kasaysayan ng paghahanda para sa pagdating ng Antikristo. At ngayon habang papalapit tayo sa 2027, nakikita natin ang mga huling bahagi ng puzzle na nagsisimulang magkakabit-kabit. Ang taong 2027 ay hindi lamang isang arbitrary na petsa. Ito ay sumusunod sa isang pattern ng mga propesiya at numerolohiya na makikita sa buong kasaysayan. Ang numerong 7 ay may mahalagang kahulugan sa Biblia na kumakatawan sa kaganapan o kabuuan. Ang 27 taon ng bagong milenyo ay maaaring magmarka ng pagtatapos ng isang cycle at pagsisimula ng panibago. Sa nakaraang ilang taon, nakita natin ang mabilis na pagbabago sa mundo. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdala ng unprecedented na pagbabago sa paraan ng pamumuhay ng tao at nagbigay daan para sa mas malawak na kontrol ng gobyerno. Ang mga digmaan at kaguluhan sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagdudulot ng takot at kawalan ng katiyakan, na ginagawang mas handang tanggapin ng mga tao ang anumang solusyon na inaalok sa kanila. Ang pagtaas ng artificial intelligence at biometrics ay nagbibigay ng teknolohikal na kakayahan para sa isang sistema kung saan ang bawat tao ay maaaring masubaybayan at makontrol. Ang mga eksperimento sa digital currency ay naglalatag ng daan para sa isang cashless society kung saan ang lahat ng transaksyon ay maaaring masubaybayan at kontrolin. Ang pagbabago ng klima at iba pang environmental concerns ay ginagamit upang itaguyod ang isang global na agenda na maaaring magsilbing daan para sa isang pandaigdigang gobyerno.
Ang pagtaas ng populasyon at limitadong resources ay ginagamit upang itaguyod ang mga pulisya na maaaring magresulta sa mas mahigpit na kontrol ng populasyon. Ang lahat ng mga ito ay nagpapakita ng isang mundo na handa na para sa pagdating ng Antikristo. Ang mga kondisyon ay perpekto para sa isang malakas na leader na mag-aalok ng solusyon sa mga problema ng mundo. Isang leader na magdadala ng kapayapaan at seguridad sa gitna ng kaguluhan. Isang leader na mag-aalok ng kaunlaran sa gitna ng kahirapan. Isang leader na mag-aalok ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakahati. Ngunit tulad ng sinabi sa Biblia, ang kapayapaan at seguridad na ito ay magiging maikli lamang. Ang tunay na layunin ng Antikristo ay hindi ang kapakanan ng sangkatauhan, kundi ang pagkontrol at pagwasak nito. Ang kanyang pangako ng kaligtasan ay magiging daan lamang tungo sa pagkaalipin. Kaya habang papalapit tayo sa 2027, kailangan nating maging mapagbantay. Kailangan nating maging maingat sa mga palatandaan at huwag magpadala sa mga maling pangako. Kailangan nating alalahanin na ang tunay na kaligtasan ay hindi matatagpuan sa isang tao o sistema, kundi sa Diyos lamang. Ang kasaysayan ay nagpapakita sa atin ng pattern. Ang mga kaganapan sa nakaraan ay naghahanda para sa hinaharap, at ang hinaharap na iyon ay maaaring mas malapit kaysa sa ating inaakala. Ang taong 2027 ay maaaring maging turning point sa kasaysayan ng sangkatauhan, isang panahon kung kailan ang mga plano ng Antikristo ay magsisimulang maging ganap na malinaw. Subalit hindi lahat ay nawalan ng pag-asa. Sa kabila ng kadiliman, mayroong liwanag. Sa kabila ng mga plano ng Antikristo, mayroong mas malakas na plano ng Diyos. At habang papalapit ang 27, kailangan nating maging handa hindi lamang para sa mga hamon na darating, kundi para rin sa huling tagumpay na ipinangako sa atin. Napakaraming mga palatandaan na nagpapakita sa atin kung sino ang tunay na Antikristo sa kasaysayan. Habang sinusuri natin ang mga propesiya sa Biblia at inihahambing ito sa mga kaganapan sa mundo, nakikita natin ang isang malinaw na larawan na nabubuo. Ang taong ito ay hindi isang ordinaryong tao lamang, kundi isang makapangyarihang pinuno na may kakayahang lokohin ang marami. Sa kasaysayan, maraming mga pangalan ang iniugnay sa titulo ng Antikristo. Mula kay Nero hanggang kay Hitler, mula kay Napoleon hanggang sa mga modernong pinuno, maraming mga teorya ang lumabas. Ngunit ang tunay na Antikristo ay hindi lamang isang pangalan o isang tao, kundi isang sistema ng kapangyarihan at impluensya na umiiral sa loob ng maraming siglo. Ang aklat ng Apokalipsis ay nagsasalita tungkol sa isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. Ito ay simbolo ng isang makapangyarihang kaharian o imperyo na maghahari sa mundo. Ang 7 ulo ay maaring tumutukoy sa 7 kaharian na naghari sa mundo sa iba't ibang panahon, habang ang 10 sungay ay maaring kumakatawan sa 10 bansa o pinuno na magkakaroon ng kapangyarihan sa huling mga araw. Kapag tiningnan natin ang kasaysayan ng mundo, makikita natin na maraming mga imperyo ang naghari at bumagsak. Mula sa Babylonia, Persia, Gresya, Roma, hanggang sa mga modernong imperyo tulad ng British at American. Ngunit ang propesiya ay nagsasabi na ang Antikristo ay magmumula sa isang particular na imperyo at ang kanyang paghahari ay magdudulot ng malaking pagdurusa sa mundo. Ang taong 2027, 2027, ay isang taon na maraming eksperto sa Biblia ang naniniwala na magkakaroon ng malaking kahalagahan. Ito ay dahil sa maraming mga propesiya at palatandaan na nagtutugma sa panahong ito. Ang mga numerolohiya sa Biblia, lalo na ang mga numero tulad ng 7 at 40, ay may malaking kahalagahan sa mga propesiya. Kung titingnan natin ang mga kaganapan sa mundo ngayon, makikita natin na maraming mga palatandaan ang nagsisimulang matupad. Ang pagtaas ng mga digmaan at kaguluhan, ang paglala ng mga sakuna sa kalikasan, ang paglaganap ng mga sakit at epidemya, at ang pagtaas ng mga maling propeta at mga bulaang relihiyon. Lahat ng ito ay mga palatandaan na binanggit sa Biblia bilang mga hudyat ng huling mga araw. Ngunit ang pinaka-nakakaalarma
ay ang pagtaas ng isang pandaigdigang sistema ng pamamahala at ekonomiya na nagkokontrola sa buhay ng mga tao. Ang Biblia ay nagsasabi na sa huling mga araw, walang sino man ang makakabili o makapagbebenta maliban kung mayroon silang marka ng halimaw. Ito ay maaaring tumutukoy sa isang sistema ng digital na pagbabayad o pagkakakilanlan na gagamitin para kontrolin ang mga tao. Sa ngayon, nakikita natin ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya tulad ng artificial intelligence, blockchain, at biometric identification. Ang mga ito ay mga teknolohiya na maaaring gamitin para ipatupad ang sistema ng kontrol na binanggit sa Biblia. At ang nakakabahala, ang mga teknolohiyang ito ay inaasahang magiging laganap at ganap na ipatutupad sa paligid ng taong 2027, 2027. Ang isa pang mahalagang aspeto ng propesiya ng Antikristo ay ang kanyang kakayahang lokohin ang marami. Siya ay inilarawan bilang isang tao na may matalinong pananalita at may kakayahang magpanggap bilang isang taong mabuti at mapagpala. Marami ang maniniwala sa kanya at susunod sa kanyang pamumuno, hindi nalalaman na sila ay pinapangunahan tungo sa kanilang pagkawasak. Sa kasalukuyan, nakikita natin ang pagtaas ng mga pinuno na gumagamit ng populist rhetoric para makakuha ng suporta mula sa masa. Sila ay nangangako ng kaligtasan at kasaganaan, ngunit sa likod nito ay mga agenda na maaring hindi para sa kapakanan ng mga tao. Ang Antikristo ay gagamitin ang ganitong uri ng retorika para makakuha ng suporta at kapangyarihan. Ang taong 2027, 2027, ay maaaring maging taon kung kailan ang Antikristo ay lalantad at magsisimulang ipatupad ang kanyang plano. Ito ay maaaring maging taon ng malaking pagbabago at kaguluhan sa mundo, kung saan ang mga tao ay haharap sa mga pagsubok at pagdurusa na hindi pa nila naranasan dati. Ngunit hindi lahat ng balita ay masama. Ang Biblia ay nagsasabi rin na sa gitna ng kadiliman at kaguluhan, may pag-asa para sa mga naniniwala. Ang mga tunay na mananampalataya ay bibigyan ng lakas at proteksyon sa panahon ng pagsubok. At sa huli, ang Antikristo ay matatalo at ang kaharian ng Diyos ay itatayo sa lupa. Kaya habang tayo ay papalapit sa taong 2027, 2027, dapat tayong maging mapagbantay at matatag sa ating pananampalataya. Dapat nating suriin ang mga kaganapan sa mundo sa liwanag ng mga propesiya sa Biblia, at hindi tayo dapat malinlang ng mga bulaang pangako at mga maling aral. Ang Antikristo ay isang tunay na banta, ngunit ang kapangyarihan ng Diyos ay mas malaki pa. Sa gitna ng kadiliman, ang liwanag ay laging nagniningning, at sa huli ang katotohanan ay palaging mananaig. Habang papalapit tayo sa taong 2027, maraming iskolar ng Biblia ang nagsisimulang mapansin ang isang kapansin-pansing pagkakahanay ng mga pangyayari sa kasalukuyan at ng mga sinaunang propesiya. Hindi ito simpleng pagkakataon lamang. Ang taong 2027 ay hindi lamang isang arbitrary na petsa sa kalendaryo. Ito ay maaring maging ang pinakamahalagang taon sa modernong kasaysayan ng sangkatauhan. Ngunit bakit nga ba napakahalaga ng taong 2027? Kung susuriin natin ang mga pattern ng kasaysayan, makikita natin na may mga siklo ng 77 taon na paulit-ulit na nagaganap. Mula noong 948, nang muling itatag ang bansang Israel, hanggang sa 2027, mayroon tayong eksaktong 79 na taon. Sa Biblia, ang bilang na 79 ay may malalim na kahulugan dahil ito ay produkto ng 7, bilang ng kaganapan, at 11, bilang ng kaguluhan. Ang mga sinaunang teksto ay nagsasabing sa panahon ng huling mga araw, magkakaroon ng isang leader na lalabas, isang taong magpapanggap bilang tagapagligtas ng mundo. Ngunit sa likod ng kanyang mapanlinlang na mga pangako ng kapayapaan at seguridad, nagtatago ang isang mas madilim na agenda. Ito ang Antikristo, at ang kanyang paglitaw ay isa sa mga pinakamalinaw na tanda ng paparating na tribulation. Sa huling 5 taon, nakita natin ang isang hindi maipaliwanag na pagtaas ng mga pandaigdigang krisis. Mula sa mga pandemya, digmaan, pagbagsak ng ekonomiya,
hanggang sa mga hindi maipaliwanag na kaganapang pangkalikasan. Ang mga pangyayaring ito ay hindi nagkakataon lamang. Ang mga ito ay parang mga puzzle piece na unti-unting bumubuo ng isang mas malaking larawan. Ang mga sinaunang propesiya ay nagsasabi ng isang panahon kung saan ang mga tao ay magkakaroon ng marka sa kanilang kanang kamay o noo upang makabili o makapagbenta. Noong unang panahon ito ay tila imposible. Ngunit ngayon, sa era ng digital currency, biometric identification at implantable technology, nakikita natin kung paano ito magiging posible sa napakaikling panahon. Maaaring isipin ng ilan na ito ay pawang katang-isip lamang. Ngunit ang mga nagbabasa ng Biblia nang may pangunawa ay nakakakita ng mga tandang ito sa bawat headline ng balita. Ang mga sinaunang propesiya ay unti-unting natutupad sa harap mismo ng ating mga mata. Isa sa mga pinakamahalagang propesiya ay ang pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang lupang pangako. Noong 1948, pagkatapos ng halos 2,000 taon ng pagkalat sa buong mundo, ang bansang Israel ay muling itinatag. Ito ay isang malinaw na katuparan ng propesiya. At kung bibilangin natin ang 77 taon mula sa makasaysayang pangyayaring iyon, dadating tayo sa taong 2025. Pagkatapos, kung idadagdag natin ang 2 taon ng Great Tribulation, dadating tayo sa 2027. Ngunit hindi lamang ang Israel ang nagbibigay sa atin ng mga palatandaan. Ang paglakas ng Russia, China at Iran bilang isang alyansa laban sa kanluran ay isa pang propesiya na unti-unting nagkakatotoo. Ang mga bansang ito ay sinasabing magkakaroon ng mahalagang papel sa mga huling araw at nakikita natin ngayon kung paano sila nagsisimulang magkaisa laban sa tradisyonal na kapangyarihan ng kanluran. Bukod dito, ang pagtaas ng teknolohiya na nagbibigay daan sa pandaigdigang surveillance at control ay isa pang tanda. Ang Antikristo ay gagamit ng mga sistemang ito upang ipatupad ang kanyang kapangyarihan sa buong mundo. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, mayroon na tayong teknolohiya na maaaring magbigay daan sa isang pandaigdigang sistema ng pagsubaybay at kontrol. Ang climate change at ang tumitinding mga kalamidad ay isa pang palatandaan. Ang Biblia ay nagsasabi ng mga panahon ng matinding tag-init, tagtuyot, lindol, at iba pang mga kalamidad na natural. Ang mga ito ay magiging mas madalas at mas matindi habang papalapit tayo sa huling mga araw. Habang papalapit tayo sa 2027, marami pang mga tanda ang magsisimulang lumitaw. Ang pagtaas ng isang pandaigdigang sistema ng ekonomiya, ang pagbagsak ng tradisyonal na mga institusyon ng relihiyon, at ang pagtaas ng mga maling propeta ay ilan lamang sa mga tanda na dapat nating bantayan. Hindi ko sinasabing ang mundo ay matatapos sa 2027, ngunit ang mga pattern ng kasaysayan at propesiya ay nagtuturo sa atin na ito ay magiging isang critical na panahon. Ito ay maaring maging simula ng tribulation o ito ay maaring maging isang mahalagang milestone sa daan patungo dito. Ang mahalaga ay maging handa. Hindi sa pamamagitan ng pagtatago o pag-iimbak ng mga supply, kundi sa pamamagitan ng spiritual na paghahanda. Ang tunay na proteksyon laban sa mga paparating na panahon ay hindi material, kundi spiritual. Habang papalapit tayo sa 2027, mahalaga na maunawaan natin ang mga tanda ng panahon, hindi upang matakot, kundi upang maging handa. Dahil ang mga nakakaalam at nakakaunawa ay may kakayahang harapin ang hinaharap ng may kaalaman at pananampalataya, hindi takot at pagkalito. Habang tayo'y lumalalim sa pag-aaral ng mga propesiya, hindi natin maiiwasang mapansin ang isang partikular na taon na paulit-ulit na lumalabas sa ating pagsusuri. Ang taong 2027. Ito'y hindi lamang simpleng numero, kundi isang punto sa ating timeline na nagsisilbing sentro ng maraming nagkakaugnay na mga pangyayari at propesiya. Ang 2027 ay nagpapakita ng isang kapansin-pansing pattern sa kasaysayan ng mga taong itinuturing na mga manifestasyon ng Antikristo. Kung titingnan natin ang mga nakaraang taon, makikita natin ang paulit-ulit na pagkakaugnay ng numerong ito sa mga mahahalagang pangyayari na nagbabago sa takbo ng kasaysayan ng sangkatauhan. Simula noong panahon ng mga sinaunang imperyo
Ang mga ruler na nagtataglay ng katangian ng Antikristo ay may kaugnayan sa numerong ito. Sa panahon ng imperyo ng Babylonia, ang pagbagsak ni Haring Nebuchadnezzar, isang ruler na nagpahayag ng sarili bilang Diyos, ay naganap sa isang taon na kapag susuriin gamit ang sinaunang kalendaryo ay may kaugnayan sa bilang na 27. Hindi ito nagkataon lamang. Gayun din, sa panahon ng Imperyo Romano, ang pag-usbong ni Emperor Nero na kilalang taga-usig ng mga Kristiyano at itinuturing ng maraming eskolar bilang isa sa mga unang representasyon ng Antikristo ay may kaugnayan sa numerong 27. Ang kanyang paghahari ay tumagal ng 14 na taon at kung pag-aaralan ang numerolohiya ng kanyang pangalan sa Hebreo at Greek, makikita ang kaugnayan sa bilang na 666, ang kilalang numero ng hayop na binanggit sa aklat ng Apokalipsis. Ngunit hindi lamang sa sinaunang kasaysayan makikita ang kaugnayan. Sa mas modernong panahon, ang pag-usbong ng mga diktador sa ika-20 siglo ay nagpapakita rin ng kaugnayan sa numerong 27. Si Adolf Hitler halimbawa ay umakyat sa kapangyarihan noong taong 1933 at kung idadagdag ang mga numerong ito, 1.9 plus 3 plus 3, makukuha natin ang numero 16. Ang 16 na ito, kapag dinagdagan ng 11 na kumakatawan sa kabuang bilang ng mga taon ng kanyang paghahari, ay nagbibigay sa atin ng 27. Gayun din, ang pagbagsak ng Soviet Union na minsan ay itinuturing na imperyo ng kasamaan ng maraming relihiyosong grupo ay naganap noong taong 1971. Ang numerong ito, kapag sinuri sa pamamagitan ng numerolohiya ng Biblia, ay nagpapakita rin ng kaugnayan sa 27. Ngunit bakit mahalaga ang numerong 27? Sa Biblia, ang numerong 2 ay kumakatawan sa pagpapatunay o pagpapatotoo, habang ang 7 numero ay kumakatawan sa kaganapan o perpeksyon. Kapag pinagsama ang dalawang ito, nagkakaroon tayo ng isang numero na kumakatawan sa ganap na pagpapatunay o perpektong testimonya. Kaya't ang taong 20-27 ay maaaring kumatawan sa panahon kung saan magkakaroon ng ganap na pagpapatunay sa mga propesiya tungkol sa Antikristo. Ang isa pang kapansin-pansin ay ang kaugnayan ng 20-27 sa mga astronomical na cycle. Ang buwan ay kumukumpleto ng isang orbit sa loob ng humigit kumulang 27 araw. Ang solar cycle o ang panahon kung kailan bumabalik ang araw sa parehong posisyon sa zodiac ay tumatagal ng 27 araw. Ang mga astronomical na pattern na ito ay ginamit sa sinaunang panahon upang magtakda ng mga religious festival at ritual, at marami sa mga ito ay nauugnay sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, isang gawain na direktang sinasalungat ng unang kautusan ng Diyos. Higit pa rito, kung titingnan natin ang kasalukuyang mga kaganapan sa mundo, makikita natin ang mga palatandaan na nagpapahiwatig sa 2027 bilang isang kritikal na taon. Ang mga kasunduan sa pagitan ng mga bansa, ang pag-usbong ng mga bagong teknolohiya na nagpapahintulot ng mas mahigpit na kontrol sa populasyon, at ang lumalaking impluwensya ng mga global na institusyon. Lahat ng ito ay nagpapakita ng direksyon patungo sa isang sentralisadong kapangyarihan, isang katangian na kadalasang iniuugnay sa panahon ng Antikristo. Ang isa sa mga pinakakapansin-pansing aspeto ng 20-27 ay ang kaugnayan nito sa mga ekonomikong cycle. Ang mga ekonomista ay nakapansin ng isang pattern ng mga economic collapse na nangyayari tuwing humigit kumulang 7 taon. Kung susuriin natin ang mga nakaraang economic crisis, mula sa Great Depression noong taong 1929 hanggang sa financial crisis noong taong 2008, makikita natin ang isang pattern na nagpapahiwatig ng isang potensyal na malaking economic upheaval sa paligid ng taong 2027. Ito ay mahalaga dahil ayon sa aklat ng Apokalipsis, ang sistema ng Antikristo ay magiging malakas na nakakabit sa ekonomiya kung saan walang sino man ang makakabili o makapagbebenta maliban kung mayroon silang marka ng hayop. Ang pagbuo ng isang global na ekonomiyang digital, ang pag-usbong ng mga cryptocurrency,
at ang patuloy na paglipat patungo sa isang cashless society. Lahat ng ito ay naglalagay ng mga pundasyon para sa ganitong uri ng sistema. Ngunit hindi lamang sa ekonomiya makikita ang mga palatandaan. Sa larangan ng politika, nakikita natin ang isang lumalaking pagtutulak para sa global governance, kung saan ang mga individual na bansa ay sumusuko ng kanilang soberanya sa mga supranational na organisasyon. Ang trend na ito, na lumalakas sa nakaraang mga dekada, ay inaasahang aabot sa isang critical na punto sa paligid ng 2027. Ang relihiyon ay hindi rin nalalayo sa mga pagbabagong ito. Sa nakaraang mga taon, nakita natin ang isang lumalaking pagtutulak para sa religious unity at ecumenism, kung saan ang mga doktrinang pagkakaiba ay isinasantabi alang-alang sa pagkakaisa. Bagamat ang pagkakaisa ay maaring maging positibo, ang Biblia ay nagbababala tungkol sa isang false unity na magaganap sa mga huling araw, kung saan ang lahat ng relihiyon ay magkakaisa sa ilalim ng isang sistema na sa huli ay magiging laban sa tunay na pagsamba sa Diyos. Habang patuloy nating sinusuri ang misteryo ng 27 taon, dapat nating isaalang-alang kung paano ito nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi lamang ito simpleng pagtatala ng mga petsa at pangyayari. Ito ay isang malalim na pagsusuri kung paano ang mga propesiya ay unti-unting natutupad sa harap mismo ng ating mga mata. Napansin ba ninyo na ang mundo ay tila mas mabilis na nagbabago ngayon kaysa noon? Ang teknolohiya, politika, at maging ang klima, lahat ay tila nasa isang landas ng mabilis na pagbabago. May dahilan ito. Ang mga palatandaan ay matagal nang nakasulat at ngayon ay nakikita natin ang kanilang katuparan. Ang mga palatandaan ng pag-usbong ng Antikristo ay hindi lamang mga theoretical na konsepto. Ito ay mga konkretong palatandaan na maaari nating makita at maramdaman. Tingnan natin ang kasalukuyang sistema ng ekonomiya, ang paglaganap ng digital currency, at ang patuloy na pag-usad tungo sa isang cashless society. Hindi ba't ito ay eksaktong inihula sa aklat ng Apokalipsis? Ang sistema kung saan walang sinuman ang makakabili o makapagbebenta maliban sa may tatak. Noong 25 taon na ang nakalilipas, ang ideya ng isang global digital ID na gagamitin para sa lahat ng transaksyon ay tila isang katang-isip lamang. Ngunit ngayon nakikita natin ang mabilis na paglaganap ng mga digital wallet, cryptocurrency, at maging ang mga eksperimento sa microchip implant. Ang World Economic Forum mismo ay hayagang nagtataguyod ng Great Reset, isang malawakang muling pagbubuo ng pandaigdigang sistema ng ekonomiya. Isipin ninyo, ang mga smartphone sa inyong bulsa ay nagsisilbing personal na tracker, digital wallet, at identification system. Halos lahat ng aspeto ng ating buhay ay naitala na sa digital na anyo. Ito ba ay nagkataon lamang? O ito ay bahagi ng isang mas malaking plano na inihula na libu-libong taon na ang nakalilipas? At hindi lamang sa larangan ng ekonomiya. Ang pagtaas ng isang global governance system ay isa pang malinaw na palatandaan. Ang United Nations, European Union, at iba pang pandaigdigang organisasyon ay patuloy na lumalawak ang kapangyarihan. Ang mga bansa ay unti-unting sumusuko ng kanilang soberanya para sa pangako ng kapayapaan at seguridad, mga salitang pamilyar sa sino mang nakakaalam ng Biblia. Kapag sinasabi nila kapayapaan at kaligtasan, ang biglaang pagkawasak ay darating sa kanila at hindi sila makakatakas. Ang babala ay malinaw, ngunit ilang tao lamang ang nakakaunawa nito? Ang paglaganap ng artificial intelligence ay isa pang kritikal na elemento sa paparating na sistema ng Antikristo. Ang teknolohiyang ito ay maaaring magbigay ng kakayahan sa isang global na leader na subaybayan at kontrolin ang bawat aspeto ng ating buhay. Sa pamamagitan ng AI, isang tao ay maaaring magkaroon ng halos divine-like omniscience at omnipresence, mga katangian na tanging sa Diyos lamang dapat. Naaalala ko ang isang kamakailang panayam sa isang tech billionaire na buong-buong ipinahayag na ang AI ay magiging parang Diyos. Hindi niya alam na siya mismo ay nagbibigay patotoo sa katuparan ng propesiya.
Ang tao ay patuloy na naghahanap ng paraan upang maging tulad ng Diyos. Ang parehong tukso na inialok ng serpiente kay Eva sa Hardin ng Eden. Ang paglaganap ng mga kalamidad, pandemya, at digmaan ay isa pang malinaw na palatandaan. Sa nakalipas na ilang taon lamang, nakita natin ang mga pandemya na hindi pa naranasan noon, mga kalamidad na lumalala, at mga tensyon sa pagitan ng mga bansa na umaabot sa mapanganib na antas. Ito ba ay simpleng pagkakataon lamang? O ito ay mga birth pang na inihula sa Mateo Kabanata 24? Marami sa atin ang nakakaramdam na may kakaiba sa panahong ito ng kasaysayan. May isang sense ng urgency, isang pakiramdam na ang mga pangyayari ay patungo sa isang climax. Hindi ito dahil sa ating imahinasyon. Ito ay dahil ang ating espiritu ay nakakaunawa ng isang katotohanan na hindi kayang ipaliwanag ng ating isip. Ang pagbabago ng moralidad sa lipunan ay isa pang malinaw na palatandaan. Ang mga bagay na dating itinuturing na mali ay ngayon ay hindi lamang tinatanggap kundi ipinagdiriwang. Ang konsepto ng katotohanan mismo ay naging relatibo. Ang tama para sa iyo ay maaaring hindi tama para sa akin. Isang pahayag na tuwirang sumasalungat sa absolutong katotohanan ng salita ng Diyos. Ang pagtaas ng false spirituality ay isa pang malinaw na palatandaan. Ang New Age movement, ang pagtaas ng mga kulto, at maging ang paglaganap ng mga false prophet sa loob mismo ng simbahan. Lahat ng ito ay inihula bilang mga palatandaan ng huling mga araw. Ang tanong ay hindi kung ang Antikristo ay darating. Ang tanong ay kung handa ka ba sa kanyang pagdating? Ang mga palatandaan ay napakalinaw na tanging ang mga sadyang bulag lamang ang hindi makakakita. Ang taong 27 ay maaring maging isang critical na punto sa timeline na ito. Habang papalapit tayo sa panahong iyon, ang mga palatandaan ay magiging mas malinaw at ang katuparan ng propesiya ay magiging hindi maikakaila. Ang ating responsibilidad ay hindi lamang obserbahan ang mga ito, kundi maghanda. Paano tayo maghahanda? Una, sa pamamagitan ng pag-aaral at pag-unawa sa salita ng Diyos. Ang kaalaman sa katotohanan ang magpapalaya sa atin mula sa panlilinlang. Ikalawa, sa pamamagitan ng espiritual na paghahanda. Pagpapalakas ng ating relasyon sa Diyos at pagsasabuhay ng kanyang mga utos. At ikatlo, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng katotohanan ito sa iba. Ang mga palatandaan ay narito na. Ang mga propesiya ay natutupad na. Ang tanong ay, nakikinig ka ba? Ang 7 taon ng kapighatian ay isang panahon na binanggit sa Biblia, partikular sa Aklat ng Pahayag at sa propesiya ni Daniel. Ito ay isang maikling panahon ng matinding pagsubok at pagdurusa bago ang pangalawang pagdating ni Hesukristo. Sa loob ng 7 taong ito, maraming nakakikilabot na pangyayari ang mangyayari sa mundo. Kabilang ang mga digmaan, taggutom, salot, kalamidad, at higit sa lahat, ang pamamahala ng Antikristo. Ang 7 taon ng kapighatian ay hindi lamang isang simpleng konsepto. Ito ay mayroong malalim na kahulugan sa propesiya ng Biblia. Ayon sa mga iskolar ng Biblia, ang 7 taon ay nahahati sa 2 bahagi. Ang unang 3.5 taon at ang pangalawang 3.5 taon. Ang pangalawang bahagi ay mas matindi at tinatawag na Great Tribulation o Malaking Kapighatian. Ang unang bahagi ay magsisimula sa pagpirma ng isang tipan o kasunduan sa pagitan ng Israel at ng Antikristo. Ito ang magiging hudyat ng simula ng 7 taon. Ang Antikristo ay magpapanggap bilang isang tagapagligtas, isang mapayapang leader na magdadala ng solusyon sa mga problema ng mundo, lalo na sa gitnang silangan. Siya ay magiging napakatalino at mapanlinlang, kaya't marami ang maniniwala sa kanya. Pagkatapos ng 3.5 taon, ang Antikristo ay ipapakilala ang kanyang tunay na pagkatao. Sisirain niya ang kasunduan sa Israel at magtatayo ng kanyang imahe sa templo ng Jerusalem, nakilala bilang Abomination of Desolation o kasuklam-suklam na pagkawasak. Ito ang magiging hudyat ng simula ng malaking kapighatian, kung saan ang Antikristo ay maghahari ng terror at pagpapahirap sa buong mundo. Sa panahong ito,
Ang Antikristo ay magpapatupad ng sistema ng pagmamarka, nakilala bilang Mark of the Beast o tatak ng halimaw. Walang sinuman ang makapagbibili o makabibili ng anumang bagay maliban kung mayroon silang tatak na ito. Ang tatak na ito ay magkakaroon ng numero na 666 o 666. Ang pagbibilang ng 7 taon ay nagsisimula sa pagpirma ng tipan sa pagitan ng Israel at ng Antikristo. Kung titingnan natin ang kasalukuyang mga pangyayari sa mundo, partikular sa gitnang silangan, makikita natin na ang mga kondisyon ay unti-unting nagiging handa para sa ganitong uri ng kasunduan. Maraming mga iskolar at mananaliksik ang naniniwala na ang taong 2027, 2027, ay maaaring maging mahalagang taon sa propesiya ng Biblia. Bakit? Una, dahil sa maraming bilang na propetiko sa Biblia na tila tumutugma sa taong ito. Pangalawa, dahil sa mga pangyayari sa mundo na tila nagpapatunay sa mga propesiya. Halimbawa, kung titingnan natin ang propesiya ni Daniel tungkol sa 70 linggo at kung ikokonsidera natin ang pagkakatatag ng modernong estado ng Israel noong taong 1948, 1948, at idadagdag natin ang 79 na taon, isang henerasyon ayon sa Biblia, mapupunta tayo sa taong 2027, 2027. Gayon din, kung titingnan natin ang mga kaganapan sa Jerusalem, partikular ang pagkilala ng Estados Unidos sa Jerusalem bilang kabisera ng Israel noong taong 2017, 2017, at idadagdag natin ang 10 taon, isang mahalagang bilang sa propesiya, muli, mapupunta tayo sa taong 2027, 2027. Ngunit hindi lamang ito ang dahilan kung bakit maraming naniniwala na ang 2027 ay maaaring maging mahalagang taon. May mga astronomical na pangyayari rin na tumutugma sa taong ito, tulad ng mga eclipse at planetary alignments, na tila nagpapatunay sa mga propesiya sa Biblia. Halimbawa, sa taong 2027, 2027, magkakaroon ng isang total solar eclipse na magiging visible sa maraming bahagi ng mundo. Ayon sa Biblia, bago ang pangalawang pagdating ni Hesukristo, ang araw ay magdidilim at ang buwan ay hindi magbibigay ng liwanag. Gayon din sa taong ito, magkakaroon ng isang rare planetary alignment kung saan ang 5 planeta ay magiging visible sa langit sa iisang panahon. Ito ay isang rare na pangyayari na tila tumutugma sa mga propesiya sa Biblia tungkol sa mga palatandaan sa langit. Ngunit ang pinakamahalagang dahilan kung bakit maraming naniniwala na ang 2027 ay maaaring maging mahalagang taon ay dahil sa mga pangyayari sa mundo na tila nagpapatunay sa mga propesiya. Ang pagtaas ng mga digmaan at kaguluhan, ang pagtaas ng mga kalamidad at salot, ang pagtaas ng immoralidad at kawalan ng pagmamahal sa mundo, ang pagtaas ng teknolohiya na maaaring gamitin para sa control at surveillance, ang pagtaas ng global governance at one world system. Lahat ng ito ay mga palatandaan na binanggit sa Biblia bago ang 7 taon ng kapighatian. Kung titingnan natin ang mga pangyayari sa mundo ngayon, makikita natin na ang mundo ay unti-unting nagiging handa para sa pagdating ng Antikristo. Ang pagtaas ng mga digmaan at kaguluhan, partikular sa gitnang silangan, ay nagbibigay ng oportunidad para sa isang mapayapang leader na magdadala ng solusyon. Ang pagtaas ng mga kalamidad at salot, tulad ng COVID-19 pandemic, ay nagbibigay ng oportunidad para sa global governance at control. Ang pagtaas ng teknolohiya, particular ang digital ID at cashless society, ay nagbibigay ng oportunidad para sa sistema ng pagmamarka o Mark of the Beast. Lahat ng ito ay mga palatandaan na binanggit sa Biblia bago ang 7 taon ng kapighatian. At kung ang 7 taon ay matatapos sa taong 2027, 2027, ibig sabihin, maaaring magsimula ito sa taong 2020, 2020. Ngunit siyempre hindi natin alam ang eksaktong araw o oras. Sinabi mismo ni Jesus na tungkol sa araw o oras na iyon, walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang.
kaya't hindi tayo dapat maging dogmatiko tungkol sa eksaktong petsa. Ang mahalaga ay maging handa tayo sa anumang oras. Dahil ang 7 taon ng kapighatian ay isang panahon ng matinding pagsubok at pagdurusa, at ang Antikristo ay maghahari ng teror at pagpapahirap sa buong mundo. Kaya't dapat tayong maging matatag sa ating pananampalataya at huwag magpadaya sa mga kasinungalingan ng Antikristo. Ang mga numero ay hindi lamang mga simbolo na ginagamit natin sa pang-araw-araw na buhay. Sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang mga numero ay nagdadala ng malalim na kahulugan, lalo na sa konteksto ng relihiyon at propesiya. Sa gitna ng maraming teorya at interpretasyon, ang numero 2027 o 2027 ay lumilitaw bilang isang kapansin-pansing taon sa mga propesiya tungkol sa Antikristo. Ngunit bakit nga ba napakahalaga ng taong 2027? Ano ang koneksyon nito sa mga naunang pagpapakilala ng Antikristo sa kasaysayan ng mundo? Habang sinusuri natin ang misteryo na ito, mahalagang tandaan na ang katotohanan ay madalas na mas komplikado kaysa sa inaakala natin. Ang konsepto ng Antikristo ay hindi lamang isang karakter sa mga pelikula ng horror o isang simpleng kwento para takutin ang mga bata. Ito ay isang malalim na teolohikal na konsepto na nakabalangkas sa maraming banal na kasulatan, partikular sa Biblia. Subalit ang interpretasyon ng kung sino o ano ang Antikristo ay nagbabago sa paglipas ng panahon, at ito ay naiimpluwensyahan ng mga pampulitika, panlipunan, at pangkultural na konteksto. Sa kasaysayan, maraming mga kilalang figura ang naituro bilang posibleng Antikristo. Mula kay Nero ng Imperyo ng Roma hanggang kay Napoleon Bonaparte at kahit na si Adolf Hitler, ang mga mapanirang leader na ito ay naituro ng iba't ibang grupo bilang katuparan ng propesiya. Ngunit sa bawat pagkakataon, ang mga prediction ay hindi natupad at ang mundo ay nagpatuloy. Ang taong 2027 ay lumalabas sa maraming kalkulasyon batay sa mga propesiya sa Biblia. Ang aklat ng pahayag, partikular, ay puno ng mga simbolo at numero na ginagamit upang ilarawan ang mga huling araw. Ang numero 600 at 66, 666, na kilala bilang ang marka ng halimaw, ay isa sa mga pinakakilalang simbolo na nauugnay sa Antikristo. Kapag sinuri natin ang kasaysayan, makikita natin ang isang pattern ng mga panahon kung saan ang mga prediksyon tungkol sa paglitaw ng Antikristo ay lumalakas. Ito ay kadalasang nangyayari sa mga panahon ng malaking krisis, mga digmaan, salot, pagbagsak ng ekonomiya, o malalaking pagbabago sa lipunan. Sa mga ganitong panahon, ang takot at kawalan ng katiyakan ay nagbibigay daan para sa mga radikal na interpretasyon ng mga banal na kasulatan. Ngunit ang kakaiba sa taong 2027 ay ang paraan kung paano ito lumalabas sa iba't ibang kalkulasyon at interpretasyon mula sa iba't ibang tradisyon at kultura. Hindi lamang ito sa Kristyanismo kundi pati na rin sa iba pang mga tradisyon na may kani-kanilang bersyon ng katapusan ng panahon o isang huling labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Halimbawa, sa ilang interpretasyon ng Jewish Kabbalah, ang mga pattern ng numero ay nagpapahiwatig ng isang mahalagang transition period na nagsisimula sa mga taong ito. Sa Islamic eschatology, may mga calculation na nagpapakita ng pagdating ng Dajjal, ang Islamic counterpart ng Antikristo, sa panahong ito. Ang mas nakakaintriga ay kung paano ang taong 2027 ay nakahanay sa ilang astronomical at historical cycles. Ang mga sinaunang Mayan, na kilala sa kanilang komplikadong calendar system, ay may mga siklo na, kapag ipinagpatuloy hanggang sa ating panahon, ay nagpapakita ng isang mahalagang transition point sa paligid ng panahong ito. Subalit dapat nating tandaan na ang kasaysayan ay puno ng mga hindi natupad na propesiya. Mula sa Great Disappointment ng 1844 hanggang sa Y2K Scare, ang sangkatauhan ay paulit-ulit na naghahanda para sa mga kaganapan na hindi nangyayari ayon sa inaasahan. Ang tunay na halaga sa pag-aaral ng mga propesiyang ito ay hindi sa literal na pagtanggap sa kanila, kundi sa pag-unawa sa mas malalim na mensahe na maaring mayroon sila para sa atin. Ang mga babala
tungkol sa Antikristo ay maaring tingnan bilang mga paalala upang maging mapagbantay laban sa mga mapanlinlang na lider at mga sistema na nagtataguyod ng karahasan, pang-aapi at pagkawasak. Sa pagtingin natin sa taong 2027 at ang posibleng koneksyon nito sa Antikristo, mahalagang panatilihin ang isang balanseng pananaw. Ang pag-unawa sa mga propesiya ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng takot o pagpapanik, kundi tungkol sa pagiging handa at mapagbantay. Habang papalapit tayo sa taong 2027, malamang na makakakita tayo ng mas maraming teorya at prediksyon tungkol sa Antikristo. Ang ilang mga grupo ay maaaring gumamit ng takot at kawalan ng katiyakan upang manipulahin ang mga tao. Kaya mahalagang armasan ang ating sarili ng kaalaman at kritikal na pag-iisip. Sa susunod na bahagi ng ating pagsusuri, titingnan natin ang mga partikular na propesiya sa Biblia na maaaring may kaugnayan sa taong 2027 at kung paano ang mga ito ay maaaring maipaliwanag sa konteksto ng kasalukuyang mga kaganapan sa mundo. Susuriing mabuti natin ang mga pattern at connections na maaaring magbigay ng mas malinaw na larawan ng kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap. Sa gitna ng lahat ng mga palatandaan na ating nakikita sa mundo ngayon, ang taong 2027 ay lumalabas bilang isang napakahalagang panahon sa propesiya. Ito ay hindi lang basta numero o isa pang taon sa kalendaryo. Marami sa mga mananaliksik ng Biblia at mga iskolar ng propesiya ang naniniwala na ang 2027 ay maaaring maging sentro ng malalaking pangyayari na matagal nang ipinahayag sa banal na kasulatan. Ngunit bakit nga ba napaka-importante ng 2027? Ano ang nagpapatingkad dito kumpara sa ibang mga taon na inabangang ng marami tulad ng 2000 o 2012? Ang sagot ay matatagpuan sa masusing pag-aaral ng mga propesiya, mga siklo ng panahon at mga katuparan ng mga palatandaan na nabanggit sa Biblia. Una sa lahat, kailangan nating maintindihan na ang 2027 ay hindi nanggaling sa hangin lamang. Ito ay resulta ng maingat na pagkalkula at pag-aaral ng mga propesiya sa Daniel at Apokalipsis. Ang mga aklat na ito ay nagbibigay sa atin ng mga tiyak na time frame at siklo na, kapag sinuri ng mabuti, ay nagpapakita ng isang napaka-interesting na pagtutugma sa 2027. Isa sa mga pinakakapansin-pansing kalkulasyon ay ang tungkol sa 70 linggo ng propesiya ni Daniel. Ang propesiyang ito ay nagsasaad ng isang particular na time frame para sa pagdating ng Mesiyas at ang pagkawasak ng Jerusalem. Kung titingnan natin ang mga siklong ito at i-extend ang mga ito sa ating panahon, maraming iskolar ang nakakakita ng isang direktang koneksyon sa taong 2027. Bukod dito, ang mga siklo ng Jubilee na itinuturing na napakahalagang panahon ng pagpapanumbalik at kalayaan sa Biblia ay tila nagtatagpo rin sa 2027. Ang Jubilee ay isang espesyal na siklo na nangyayari tuwing 50 taon kung saan ang mga utang ay pinapatawad at ang mga lupang nawala ay ibinabalik sa orihinal na may-ari. Ito ay isang mahalagang simbolo ng pagpapanumbalik ng Diyos. Ngunit hindi lang ito tungkol sa mga numero at kalkulasyon. Ang 2027 ay nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan kapag tiningnan natin ang mga kasalukuyang pangyayari sa mundo. Ang mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng mga digmaan at kaguluhan, ang mga pagbabago sa klima, at ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya. Lahat ng ito ay tila nagko-converge tungo sa isang critical na punto. Isipin mo, sa loob lamang ng nakalipas na 10 taon, nakita natin ang isang pandaigdigang pandemya, ang pagtaas ng artificial intelligence, ang pagbabago ng geopolitical landscape, at ang paglala ng mga natural na kalamidad. Hindi ba't ito ang mga babala na binanggit sa Biblia bilang mga palatandaan ng huling panahon? Sa Mateo Kabanata 24, sinabi ni Jesus na ang huling panahon ay magiging katulad ng mga araw ni Noe, isang panahon ng kasamaan, kawalan ng pananampalataya, at mga tao na namumuhay na para bang walang mangyayaring paghuhukom. Hindi ba't ganyan ang ating nakikita ngayon? Ang taong 2027 ay hindi lang basta isang arbitrary na petsa. Ito ay ang kulminasyon ng maraming propesiya at siklo na nagsisimula pa noong mga unang araw ng kasaysayan ng tao.
Ito ay parang isang cosmic appointment na itinakda ng Diyos mismo. Ngunit ano nga ba ang inaasahan nating mangyari sa 2027? Maraming teorya ang umiikot. Ang ilan ay nagsasabi na ito ay maaaring maging simula ng Great Tribulation, ang 7 taong panahon ng matinding pagsubok na binanggit sa Apokalipsis. Ang iba naman ay naniniwala na ito ay maaaring may kinalaman sa pagbabalik ni Kristo o sa pagtatatag ng kanyang kaharian sa lupa. Ang isa pang kapansin-pansing aspeto ng 2027 ay ang relasyon nito sa Estado ng Israel. Mula noong muling itatag ang Israel bilang isang bansa noong 1948, maraming propesiya ang nagsimulang matupad. Kung titingnan natin ang mga siklo ng 70 taon na madalas binanggit sa Biblia, makikita natin na ang 2018 ay nagmarka ng 70 taon mula noong pagkakatatag ng Israel. Ang susunod na 9 na taon na magtatapos sa 2027 ay maaaring magrepresenta ng huling yugto ng propesiya bago ang pagbabalik ni Kristo. Bukod dito, ang mga pangyayari sa Middle East, lalo na ang mga tensyon sa pagitan ng Israel at kanilang mga karatig na bansa, ay tila nagpapakita ng direksyon tungo sa mga digmaang binanggit sa Ezekiel at Apokalipsis. Ang pagtaas ng impluwensya ng mga bansang tulad ng Russia, Iran, at Turkey sa rehiyon ay hindi maikakaila. At ang kanilang mga aksyon ay nakakabahala kung titingnan sa konteksto ng mga propesiya. Subalit habang pinag-uusapan natin ang 2027, mahalagang tandaan na hindi tayo dapat maging dogmatic o obsessed sa mga petsa. Ang Biblia mismo ay nagbababala sa atin na tungkol sa araw at oras, walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak, kundi ang Ama lamang. Ang ating focus ay dapat laging nasa paghahanda ng ating mga sarili, anuman ang mangyari. Ang tunay na kahalagahan ng pag-aaral ng 2027 at ng mga propesiya ay hindi upang matakot o magpanik, kundi upang mabuhay ng may pag-asa at pagiging handa. Ito ay isang paalala na ang kasaysayan ay hindi random o walang direksyon, kundi ito ay may plano at layunin na itinakda ng Diyos. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan sa mundo, ang pag-unawa sa mga propesiyang ito ay nagbibigay sa atin ng comfort at assurance na ang Diyos ay kontrolado. Walang nangyayari na hindi niya alam o pinapayagan. Kaya habang ating tinitingnan ang 2027 bilang isang potensyal na mahalagang taon sa propesiya, gamitin natin ito bilang isang oportunidad na palalimin ang ating pananampalataya, ibahagi ang ebanghelyo, at mamuhay ng may integridad at kabanalan. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang paghahanda ay hindi ang pag-alam ng eksaktong petsa, kundi ang pagiging handa sa ating espiritu anumang oras. Kung nagustuhan mo ang mga impormasyong ito tungkol sa 2027 at ang kahalagahan nito sa propesiya, huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa iyong mga kaibigan at pamilya. Mahalaga na maraming tao ang makaalam ng mga palatandaang ito upang sila rin ay makapaghanda. Salamat sa panonood.